dear beloved, Boss Mike, Cervera! Babiska at James Moyla at suportado ng 42 pang mga kongresista ay naghain ng Ako, grabe mga kababayan, ang dami. Pakinggan ninyo ha, pakinggan ninyo. Okay, sige, pakinig. Amerika kumilos na, inunahan pa ang mga mambabatas sa Pilipinas. US Congress sa panguna ni Congressman Babiska at James Moyla at suportado ng 42 pang mga kongresista ay Ako, grabe 54 na kongresista at 2 senador, mga kababayan. Oh, naghain ng House Resolution 837 sa Amerika. Ito ang US-Philippines Friendship Caucus. Ang resolusyong ito ay nakapokus una sa muling pagpatibay sa pangako ng Estados Unidos na ipataba ang 1951 US-Philippines Mutual Defense Treaty kung ang mga assets o ari-arian ng Pilipinas ay inatake sa West Philippine Sea. Pangalawa, ang resolusyon ay nanawagan din sa Estados Unidos at Pilipinas na simulan na ang magkasanib na pagpatrol sa West Philippine Sea. dapat noon pa yung ginawa. Kaso mga kababayan ang ginawa ni Digong No? Ha? Hindi ganon. Dapat talaga sinasabayan na tayo ng Amerika magpatrolya dyan sa West Philippine Sea. Oo. Bakit? Kasi bulihan ng labanan Kung nung panahon ni Digong sabi niya, tubig lang yan. Pamigay nyo na yan. Tayo si Digong Sabi ni Digong, tubig lang yan. Maraming tubig doon sa amin, sa Davao. Ano pa naman yung tubig, pamigay nyo na yan. Grabe, no? Grabe si Digong. Takrot talaga. Tuloy. Pangatlo, ang House Resolution 837 ay tumututol sa mga pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Ayan, daming resolution na, mga kababayan na ginawa ng Kongreso at Senado sa Amerika para nga tayo ay suportahan. Nako! Pang-apat, ang malugod na tinatanggap ang mabilis na pagpatupa ng Enhanced Defense Cooperation Agreement upang matiyak na sumusunod ang Amerika sa mga pangako sa mga mamamayan ng Pilipinas at upang itaguyod ang isang malaya at bukas na Indo-Pacific para sa lahat. Wow na wow! Parami ng parami. Totoo naman mga kababayan, tayo mabait tayo Biruin nyo yung atin, binubukas natin. Tayong mga Pilipino, ganun kasing ugali Yung atin mga kababayan, hinahayaan natin gamitin ng lahat Samantalang itong China, mga kababayan, kahit hindi ka nila. Iparakwada Ano ba tawag doon? Bukod doon sa iparamagdamot. Iemot na. Ano ba yung iemot? Pinagdadamot Diba? Pinagdadamot nila kahit hindi ka nila tayo mga kababayan, kahit atin na atin mga kababayan, malaya lahat yan Mangisda kayo. Pinahayaan kayo ng Pilipinas. Di ba? Naangkin. Di ba? Di man kanila. Kininala. Nagsanggasat. Apo. Ang mga mambabatas sa Amerika ngayon ang nagpapahayag ng kanilang suporta ng West Philippine Sea ay sa Pilipinas, hindi sa China. Correct! Unidos na ipataba. Shared heritage. Sa lahat, wow na wow. Parami ng parami ang mga mambabatas sa Amerika ngayon ang nagpapahayag ng kanilang suporta ng West Philippine Sea ay sa Pilipinas, hindi sa China. Correct! Ako! Hindi sa China yan! Lang yan, napakalayo na pag-aari nila yan. Biruin ninyo, 3 guhit na lang, kanila na yung Palawan. Paano naman yun? So paano yung iisi natin, mga kababayan? Tuloy. Thank you, Mr. Speaker, and aloha and mabuhay. I join my friends from Guam, Mr. Moylan. Pakinggan ito, mga kababayan. Pakinggan nyo to. Itong speech ni Kuyang. Pakinggan nyo maigi. Napakaganda ng speech na to. And from North Carolina, Ms. Manning, and many colleagues in strong support of HRES 837, reaffirming our country's enduring ties with the great Republic of the Philippines. The strength of the U.S.-Philippines relationship endures on a foundation of shared heritage, history, and values. From Filipinos being the first documented Asian ethnic group in North America, to the still growing population of Filipino Americans today, numbering over 4.6 million. Grabe na, dami nyo na pala dyan sa Amerika. Magli5 milyon na kayo dyan.
Pwede na kayong pwede na kayo sa isang bansa. Ha? Putik na yan, mukhang nasa akop nyo na yung Amerika. Yung mga Pilipino, mga kababayan, magli-5 bilyon na sa Amerika. Ha? Sa bagay, yung mga yon yung mga kababayan natin na yan, yan yung talaga yung mga talagang lumipat na nag-migrate na at pinalad na ng husto sa Amerika. Pero ninyo, magli-5 milyon na kayo dyan. Parang pwede nang isang, isang city na, no? No? Pwede na. Now the third largest group of Asian descent in our country, to our mutual, vibrant democracies, and so much more. In my own Hawaii, I am the very proud representative for the congressional district with Eto nagsasalita. Hindi ko alam kung sino to, Kicks TV. Ito'y congressman doon sa Hawaii. Ang Hawaii, mga kababayan, malapit lang yan sa atin Ito lang yan, doon lang, sa dulo ng Mindanao. Medyo kumaliwa kayo ng konti. Tas kumanang kayo. Tapos dumiretso kayo. Yun na yung Hawaii di ba? Ang lapit-lapit lang nun kita nyo, mga kababayan? Tuloy. the highest number of Filipino Americans of any district. Totoo yan, ang daming mga dyan. Ang daming mga Pilipino, karamihan, Ilocano. Yung mga kababayan natin. Ilocano, nasa Hawaii, marami Napakarami. Nandiyan ba si Inda? Nanonood ba? Taga-Hawaii yun tuloy. In our country, some 204,000 today. We in Hawaii understand from our own century-plus experience how Hawaii and our nation have greatly benefited from the significant contributions and accomplishments of our Filipino community. Correct. The U.S. Oy, malaki ang ambag ng mga Pilipino sa Amerika. Lalong-lalo na sa Hawaii. Nakakala nyo, Philippines relationship has perhaps never been as strong as it is today, and it is these people-to-people ties that are a foundation behind the security partnership outlined in the 1951 U.S.-Philippines Mutual Defense. Baka naman mag-like na kayo. Ito na, tinatalakay na yung natin. Yung ating... Nandiyan ba si Makmak Pablo? Makmak, mamaya mag-usap tayo, Ito na, tuloy na natin. Wala tuloy ako. Defense Treaty. It recognizes an attack in the Pacific on either of us would endanger the peace of both of us, and that we must act in concert to meet common dangers. Correct. Dapat maging totoo yan, mga kababayan. Kita nyo? Dapat daw gumawa sila ng paraanan. Magkaroon sila ng reaksyon. Saan? Sa maaaring mangyaring panganib sa ginagawang aksyon ng China o Canada. Lalo na si Makmak pupunta ng China. Ay, nako! Lagot ka na, Makmak Pablo! Papunta ka pa naman ng China, tuloy. This security relationship is critical today given continued aggression by the People's Republic of China in the South China Sea and elsewhere in the Indo-Pacific. This congressional reaffirmation comes on the heels of Secretary of Defense Austin's recent visit to Palawan, where he reaffirmed the ironclad U.S. commitment to the Philippines and reiterated that the U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty extends to both countries' armed forces, public vessels, and aircraft, including those of the Coast Guard, anywhere in the South China Sea. That is just one of many reasons why the reaffirmation of our relationship with the Philippines by this United States Congress, as well as this resolution does, is more important now than ever. I urge my colleagues to join me in supporting our critical U.S.-Philippines relationship. Yun ang maganda ro. Nananawagan na sila, mga kababayan. Mismo yung mga kongresista, senador ng Amerika na nananawagan na patibayin yung ating ugnayan sa kanila. Ugnayan nila sa atin. Vice versa, mga kababayan. Kaya, mga kababayan, itong China, kinakabahan na talaga Yung nervous nila, malupit, mga kababayan. Ito na. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Mag-Ilocano pa yan pakinggan ninyo Relationship. Maraming salamat po and Dios di Agnina. Nako, nag-Ilocano pa!
Sabi, Diyos, te Agnina, ako na naman. Ilocano gaya, nag-English pa eh. Lang yan na yan. Ilocano pala to. Tapos nag-English pa. Wala na, Diyos, te Agnina, ako na naman. Lastik mga kababayan, ano. Talagang atin to. Atin to, ha. Tandaan nyo, atin to. Ilocano eh. Wala. Ayan na. Kaya ako kinakabahan ngayon ang China. At eto pa mga kababayan, kaganapan naman ngayon sa China, alam nyo ba? Alam nyo ba? Hindi pa, no? Dito nyo lang malalaman. Nagkakagulo at panay na ang protesta. Bakit? Kasi mga kababayan, marami ring mga nakakaalam na kung ano yung nangyayari sa labas. Na po pwede ring ikatakot nila. Kaya natatakot din yung mga mamamayang ng China. Alam niyo ba na ang mga tao sa China karamihan hindi nakakabalita ng tulad nito, ha? Tulad netong nangyayari ngayong pinagtitibay yung ating relasyon sa Amerika. Hindi nila nalalaman. Our beloved Boss Mike, Cervera.